Amen. Ngayon, magandang araw mga bata. Magandang araw po, teacher. Ako nga pala si Teacher Mina Jane Galaldas, ang iyong guro sa asignaturang Pilipino ngayong araw. Ngayon, bago tayo umupo, may liitan ba sa ating klase ngayong class? Wala po. Kung gayon, nais kong tingnan ninyo ang inyong mga katabi at sabihin, nagdadalat kung makita ka aking kaibigan. Nagdadalat kung makita ng kaibigan. Magaling! Ngayon, bago tayo umupo, ay maaaring makulitin muna ninyo ang inyong alas sa sakit at ihanin ang mabuti ang mga buwan. Ang sagot. Nasasakta ang ating mga kanang kamay? Magaling! Makilaro sa daranayan ng mga gawain. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. teacher. Ngayon, inaantok ba kayo? Opo. Ngayon, mayroon akong ihandang video para sa inyo. Ang nais ko ay sabayan ninyo ito. Paano ba kayo tumayin muna? Sumabay! Ako ba? Nandiyan na sila. Magaling! Nag-enjoy ba kayo, class? Opo, teacher. Hindi, maaari na kayong tumuko. Ngayon, class, kaya ba kayo napansin sa video yung pinanood? Miss Dulana? Ang napansin niyo po, teacher, ay isang pitong patalastas. Magaling! Class, hindi natin si Dulana ng isang barangay club? Kaya sa araw na ito, class, ang ating paksa ay tungkol sa maaari mo basahin? Kaarawan ng katalastas at usapan namin ang iba't ibang bahagi ng pananalita. Magaling. Pero bago ang lahat, nais ko basahin muna ninyo ang ating mga review. Sa katusayan posisyon, ang mga mag-aaral ay natututuloy ang iba't ibang bahagi ng pananalita sa isang katalastas at usapan na ibibigay ang mahalagang detalye sa binasang katalastas at usapan sa tulong ng kapatnubay ay tanong at nagagamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita sa paggawa ng katalastas at usapan. Magaling. Ngayon, class, ano nga ba ang pagmastas? Paano ba basahin? Ang katalastas ay isang paraan upang pang-inunsyo ang produkto kasi servisyo sa pamamagitan ng iba't ibang anyo na komunikasyon. Layunin nito na ikayatin ang ibuti ng mga tao upang magbibigay ng isang produkto o servisyo. Magaling. Ngayon, class, kaya ang halimbawa ng pinanood natin kanina ay isa yung uri ng halimbawa sa pagmastas. Ngayon, meron din apat na uri ang pagmastas. Ito ay paano ba basahin? Pagsasalita o paggamit ng bibig at tingin sa pag-aabisyo ng produkto. Ang pasalita o paggamit ng bibig at init sa pag-anunsyo ng produkto ay ito ang halimbawa ay yung mga nagliligas sa kapalit-paligay ng higit sa komunidad. Yung mga sumisigaw na tako, o balon. Sila ang mga halimbawa sa pasalita o paggamit ng bibig at init sa pag-anunsyo ng produkto. Sa ikalawa naman ay
sa radyo. Gaya ng halimbawa kanina na pinanood niyo, yung alas sa pag-model, ito yan ang halimbawa sa napanood sa television o narinig sa radyo. Ngayon ang ikaapat ay makikita o nababasa sa social media. Sino dito ang tagapanood sa YouTube? May nakikita ba kayong magpapak ng ads doon? Opo, teacher. Gaya ng, halimbawa, Again. magaling! At makasabay-bay ka na kayo. Ngayon kasi sa isang patalasas, meron ditong dinubo ito ng mga bahagi ng kanila. Gaya ng, purmanggit. Mga salita ang ginagamit sa pagkalimit sa pangalan. Halimbawa, mo, ako, ikaw, tayo, o sila. Kasi mayroon ako dito, balikan natin ang halimbawa kanina sa ating pinanood na video, sa lirik ko ng pantalansas. Sa unang lirik ko ay, oh wow, dyan na sila. So sa pataas, sa pag-usap ka ito, saan dito ang matatawag na pangit? Yes, Dilbert? Sila, teacher. Magaling! Mas paano ba bigyan ng palakpak si Dilbert? Dear class, sa pangalan na naman tayo. Ang pangalan ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Halimbawa, Panmoli, Jaya, at iba pa. Guys, balikan natin sa kanilin ko. Asan dito ang pangalan? Matatawag ng pangalan. Yes, Dilbert? Albright, teacher. Magaling. Sa ikatlong pangungusap naman, ay tinatawag na Lana. Paano bang basahin? Ilugay at sumabay po. Magaling. Ano ang tawag sa mga bahagi ng ay saan dyan sa mga bahagi ng pananalita? Sa may sanibugin na salita. Maano bang tuwin? Ang ilugay at sumabay po. Ito ay tinatawag na yes, Dilbert! Pandiwa, teacher. Magaling! Ngayon, class, ang bandiwa ay salita ng nagpapaliwanag ng kilos ang galaw. Kaya na lamang ng kibuka, may akir, at saka sumabay. Di ba nagpapaliwanag na yun ng kilos, class? Yes, teacher. So ngayon, ang susunod na pangungusap na nasa talaan ay maano bang basahin yaman? To the left, to the right, umilag ng sabay-sabay, bye-bye. Ano sa inyong palagay ang pangungusap nito? Yes, yes, Char? Ano po, teacher? Sabay-sabay po. May. Magaling. Ang pangungusap na ito ay tinatawag na pang-abay. Ang salitang pang-abay ay salitang naglalarawan sa kaliwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Halimbawa, sabay-sabay, bye-bye. Ngayon, ang susunod na pangungusap ay maano bang basahin? Isaiah? Lumilipad sa gaan ang hair ko, magaan ang feeling ko, pag-ulit na strong. Ano sa iyong palagay? Saan ba ang nagdatilong or saan bahagi ng pananalita ito? Ang may tubig. Pag-uri. Magaling. Mahal ka natin yung buo. Kaya ang pag-uwi ay salitang naglalarawan sa pangalan at pag-ibig. Halimbawa, natural, banalayan, maganda. Kaya may iba't ibang uri din ng pag-usap or ay baka bahagi ng kanyang pananalita din. Kaya ng pagkukol, ito ay ginagamit sa pag-ugnay ng isang pangalan sa iba pang salita sa pag-usap. Halimbawa, ayon sa, para sa, para kay, at ayon kay. At mayroon din pangangig at pangangkot.
pangangailangan ng mamimili. Suriin ang katalingan ng produkto na bibigyan upang tiyak na paglihag ang kalooban ng may sa ng magsasagawa ng desisyon. Maging malikayin sa paggawa ng pagtalastas. Isaalang-alang ang bigang gagamitin. Kulay, haba, uri ang bibigyan Laman nito. Madali. Mayroon tayong usapan, class. At ang usapan naman ay isang uri ng pakikipagtalastasan kung saan ay pakayag mo ang nilalaman ng iyong puso at isipan. Ilan sa mga alam, halimbawa ito ay dialogo, talakayan at kailuhan. Gaya na nalaman ang halimbawa ito na naiugnay natin sa kadalas sa aking nakita kanina. Maaari mo bang basahin? Sa hanay na ito ay maaari mo bang basahin ang point of view ni Jaya at sa hanay naman na ito ay maaari mo bang basahin ang point of view ni Jaya. Narinig mo ba ang pagtalastas tungkol sa pagmamit sa po? Opo, ate. Pero Nika? ayon sa impormasyong idinahad sa pagtalastas, maliban sa upang mo ay magaan daw dito sa piling. Mahalaga ito, lalo na sa panahon natin ngayon na ang daming puso sa atin. Totoo kaya yun natin? Halika, sabihin natin kay natin na bumili siya upang mapatunayan na sinasulat sa amin. Nasa tingin ninyo, ano kaya, saan kaya katungkol ng pagtalastas? Magaling! At ito ay tungkol sa panunod na tinutukoy natin ngayon na sa pagtalastas. Ngayon, class, mayroon ako itong inihandang luwain, pangkalatang luwain. Ngayon, at alam na ninyo kung paano gumawa ng pagtalastas, ay maaari ba yung basahin tayo dito? Gumawa ng kanyang pagtalastas, bumuo ng mapag-usap tungkol sa produkto, gamitin ang mga bahagi ng pananalita sa paggawa ng pagtalastas sa sulat ng Bible. Ngayon, maaari ba kayong magbilang simula natin sa kabilang sulok na ito? Isa. Sa dalawa. Ang unang pagkakit na wali natin kung kanya o subuko ng bukol. At ang susunod na pagkatumaan ay ang dalawang pagkakit na wali natin kung kanya ng sabon. Maliwanag ba, class? Opo, teacher. Narito ang iyong mga larawan kung kanya ng sabon. At kapanya o subuko ng bukol na iyong nagawin. At bago tayo magsimula ay aking munang ipapakita ang matrix. Ilalaman at kaugnayan na nagkakahalaga ng at dahil sa paksa na nagkakahalaga ng 10 puntos, komparasyon na nagkakahalaga ng 5 puntos, at kalinisan na naglalaman ng 5 puntos. Ngayon kasi maaaring magsimulan. Tapos na ba kayo, class? Yes, teacher. Magaling! Maaari ba bigyan ang inyong mga sarili ng isang palakpak? May naidadako na naman tayo sa susunod nating gawain. Ito po ay individual na gawain. Maaari ba paano mo basahin ang kanuto? Basahin at buuin ang pagtalastas. Isulat ang salitang may salungulit sa unang hanay at ililin mula sa buong nakautuan ng bahagi ng pananalita ito. Isulat sa ikalawang hanay, isulat ang sagot sa iyong unang pagkakas. Tapos na ba kayo, class? Opo, teacher. Tapos na? Class, mayroon ba kayong naiintindihan niyo ba ang aking ngayon? Opo, teacher. Ano nga ang iba't ibang bahagi ng pananalita? David? Pangalan, teacher. Magaling. Ang iba't ibang bahagi ng pananalita ay panghilit, panggalan, pangpuri,
magmamalaki sa sa iyong lugar. Gamitin Hindi ang ang gusto ang bahagi ng kanila, salat o sa mga papel. gusto ko, nais ko ay gawin niyo yung